22 kada litro ang posibleng dagdag sa presyo kada litro ng diesel sa susunod na linggo. At hindi na lang sa transportasyon at mga pangunahing bilihin mararamdaman ang epekto niyan dahil pinangangambahan na rin itong magdulot ng medical inflation o pagmahal ng serbisyong medikal. Nakatutok si Maki Pulido. Nang bombahin noong Miyerkules ang ilang barko na may kargang langis habang tumatawid sa Strait of Hormuz, sumipa raw muli ang presyo ng bentahan ng langis sa global market. Bago magsara ang bentahan kahapon, tumaas ng $12 ang kada bariles ng diesel. Sumipa rin daw sa $30 per barrel ang premium o insurance, transportation at profit margin ng oil importer. Kaya ayon sa industry sources, batay sa 4-day average ng Mean of Platts Singapore, 15 to 20 pesos kada litro ang panibagong dagdag sa presyo ng diesel. 13 to 15 pesos naman sa gasolina. Mas mataas ang estimate ng ibang industry source. 19 to 22 pesos kada litro sa diesel, 13 to 16 pesos naman sa gasoline. Inaasahang bukas pa mag-i-issue ng estimate ang Department of Energy. Pinatawag na ni Pangulong Marcos sa Malacanang ang mga executives ng oil companies para matiyak ang supply ng langis. Ang mga tsoper naman hindi na alam kung saan pa bubunot, makabili lang ng pangkrudo. Mag-antay lang ako desisyon sa operator kung bawiin yung jeep. Wala na kami magawa, wala naman kaming kabounder eh. Sa Batanes nga, sumipa na sa 112 pesos and 50 cents per liter ang presyo ng diesel. Pero hindi lang sa transportasyon at pagkain mararamdaman ang pagmahal ng langis. Ayon sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco, magdudulot din ito ng medical inflation o pagmahal ng serbisyong medikal. Krudo kasi ang raw material ng maraming medical equipment at supply tulad ng hiringgilya, surgical equipment, oxygen mask, kahit na gloves. Maliban dyan, dahil magmamahal ang transportasyon, tataas ang logistics cost ng mga ito na karamihan ay imported. Hindi malayo na magkakaroon din ng direct impact agad-agaran. Although meron silang mga long-term supply agreement, nagkakaroon din sila ng hedging. I-anticipate na rin nila na magtataas ng presyo ito. So, umunti-untiin na rin nila. Binabantayan na rin daw ng DOH ang posibleng pagmahal ng serbisyong medikal at gamot sakaling magkaproblema sa supply chain. Kasi tumataas ang presyo ng lahat dahil nga sa nangyayaring gera. Kailangan mag-catch up si Philip at yan ang pinapatutukan ng Pangulong. Para kay Lola Rosalina, mahal na ngayon pa lang ang magmamahal pang bayarin sa ospital. 3 araw nang nakakonfine ang mag-iisang taong gulang na apo at hindi raw nila alam kung saan kukuha ng pambayad para rito. Meron naman po yatang SWA. Kahit konti mabawasan, pero po kahit po naman mabawasan po yung pambayad, wala rin po. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. May 39 na payout center na tutukuyin ng DSWD para sa pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga kwalipikadong tricycle driver sa Metro Manila. Simula na yan sa Martes. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa loob ng 3 araw simula sa darating na Martes, March 17, target mabigyan ng tig 5,000 pisong ayuda ang nasa 139,000 na tricycle drivers sa Metro Manila. Sisimulan lang sa Metro Manila, tapos then we move out of Metro Manila. Yung mga cities at yung mga areas na napakaraming tricycle drivers, lahat yan matutulungan. Okay. Sa ngayon, may 39 na payout centers sa tutukoy ng DSWD, isa sa bawat councilor district. Sa Quezon City at Maynila halimbawa, dahil may 6 councilor districts, may 6 na payout centers din. Bawat isa, target mamahagi ng 1,000 benepisyaryo kada araw. Driver's license lang. Hindi na kami muna hihingi ng PhilSys o kung anumang ID yan. Driver's license. Siguraduhin yung valid, ibig sabihin hindi expired. Siguraduhin nyo na yung pangalan doon ay ang nag-a-appear na pangalan doon sa talaan ng local government unit. Pagdating naman sa ibang mga nasa sektor ng transportasyon tulad ng jeep, bus, taxi, TNVS, motorcycle taxi at delivery rider, hindi na lokal na pamahalaan kundi Transportation Department na ang magiging katuwang ng DSWD dahil sa kanila na manggagaling ang listahan. Magandang balita yan sa mga nakausap naming rider dahil ang nawawala raw sa kanila ngayon nakita, 1 kain kada araw. Habang ibang rider naman, may ibang mungkahing mas makakatulong daw sa lahat na hindi na kailangang idaan sa ayuda. Kung 5,000 lang kung ang
tuloy-tuloy yung taas ng gasolina, wala rin. Tanggalin na lang nila yung tax ng langis para makinabang lahat. Ang mga ganito mungkahi nasa plano rin naman ng pamahalaan pero hindi nga lang pwedeng mabilisan. Ang kapangyarihang suspindihin ng excise tax sa petrolyo, nakabinbin na sa Kongreso at certified as urgent na ng Pangulo. Ang fuel subsidy naman, nahiwalay pang benepisyo para sa nasa sektor ng agrikultura at transportasyon. May kondisyon pa bago mailabas ang pondo. Kailangan po, ang triggering point is the $80 per barrel for 1 calendar month. No? So kapag yan nagsimula ng pagsirit ng presyo ng langis, March 1, antayin natin hanggang March 30 at kailangan ng certification from the Department of Energy. Ganun pa man, sabi nga ng Pangulo, wag na natin antayin na mas lalong lumala ang sitwasyon. That's why we have to start somewhere and we have to start somehow. So yun po yung pumapasok yung DSWD. 30 billion pesos ang paunang pondo mula sa DSWD na agaran na magagamit para sa mga lubhang apektado na at maaaring maapektuhan pa kung magtuloy-tuloy ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Patuloy naman ang pagtitiyak ng DSWD na ang pondong nakalaan ay mapupunta sa mga dapat makatanggap nito at mahigpit daw nilang babantayan ang probisyon kontra sa pag-epal ng mga politiko sa pamamahagi nito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ramdam na rin sa presyo ng bigas ang epekto ng mataas na presyo naman ng mga produktong petrolyo. Sa gitna niyan, nagbabala ang Agriculture Department laban sa mga mananamantala. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sinuyod ni Gloria ang retail market sa Maynila para mahanap ang pinakamurang bigas. Kailangan magtipid kasi lahat nagmamahalan eh. Lahat po mahal. Kaya pati bigas, titipid din. Sa ilang pwesto kasi roon, 2 piso ang itinaas ng kada kilo ng bigas mula nang tumaas ang presyo ng langis ngayong linggo. Tumataas po yung freight, yung tracking. Dati yung isang maliit na, yung 25 kilograms na bigas, ang tracking ng 20 pesos. Ngayon 40 pesos na. So dumoble na siya. Hindi naman kami pwede magpalugi dahil maliliit din naman kami negosyante. Oo. So, kailangan may kumita rin kami. So, pagtaas ng gasolina, tataas din ang bigas namin. Sa pwesto ni Ruby, 52 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas. Ang iba, lagpas pa ng 60 pesos kada kilo. Ang kawawa rito, tao, lalo na yung walang pambili. Kasi yung dating bumibili ng 2 kilo, ngayon kalahating kilo na lang. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture noong Lunes o isang araw bago ang malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, nasa 33 pesos kada kilo ang pinakamababang presyo ng regular milled rice. Pero ngayon, nasa 35 pesos kada kilo na ang pinakamababang presyo. Sa trabaho market sa Maynila pa rin, hanggat maaari hindi raw tinataas ni Francisco ang presyo, maliban kung tumaas ang pinagkukunan nila ng supply. Yung tumaas po ang kuha namin, itinaas na rin namin. Pero pagka po yung pong dati pa namin kuha, pinaubos muna namin sa tamang presyo. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, 2 piso rin kada kilo ang taas presyo. Gawa ng tumaas na agad ang gasolina eh. 2 piso, ganyan. 55, 50, 56, 55, 54 dati. Ayon sa Department of Agriculture, talagang magmamahal ang bigas dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero nagbabala sila sa mga mananamantala. Meron naman tayong mga naka-establish na batas ngayon, lalo na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. At kung merong makikita na profiteering, hoarding, especially doon sa 2 aspeto na yun, definitely hahabulin sila ng DA at ng buong gobyerno na wag sila mananamantala, lalo na ngayon panahon ng krisis. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.